Kung naririto lang sana ang iyong mga magulang, hindi ka mahihirapan. Paniguradong hindi ka magugutom. Pabayaan na lang po natin sila. Iniwan nga po nila ako eh. Kasi hindi nila ako mahal. Hindi ba, Lola? Kahit na. Parang tinakbuhan kanila ng kanilang responsibilidad eh. Ay nako, ano kaya kung magpaampon ka sa isang mayamang pamilya? Si Lola naman, ayaw po kitang iwan, Lola. Ikaw po nagpalaki sa akin. Kaya obligasyon ko rin po na suklian ng kabutihan niyo po sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Apo. Hindi naman kita inuobliga. Isa pa, ang bata mo pa. Kung kaya ko lang ang magtrabaho, sana hindi ka nahihirapan. Kayo mag-alala, Lola. Kapag lumaki na po ako, magtatrabaho po ako ng mabuti at nang may ahon ko po kayo sa hirap. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, paminsan-minsan, tubig na lang ang naging pantawid gutom ng maglola. Hindi naman nagagawang makapagtrabaho ni Lola Jacinta, gawa ng mahina na ang mga buto nito. Paminsan-minsan, kung magkataon na nakakalabas si Ongkoy at nakakapanglimos, kahit paano ay may pagkain siyang madadala sa kanilang bahay. Hindi naman nagrereklamo si Ongkoy dahil para sa kanya, hindi mahalaga ang kung ano mang yaman hanggat magkasama sila ng kanyang lola. Nang gabing yon, natulog silang dalawa na tanging tubig ang pinangtawid nila sa kanilang gutom. Kinabukasan, Lola Jacinta, pupunta lang po ako sa tapat ng simbahan ha. Manglilimos lang po muna ako at baka sakaling swertihin. Mag-iingat ka, Apo. Huwag kang lalayo at baka kung mapaano ka, ha? Opo, Lola. Kapag nakaipon na po ako ng sapat na pangkain natin sa araw na to, uuwi din po ako kagad. O sige, basta mag-iingat ka. Opo, Lola. Paalam po. Babalik din po ako kagad. patakbong umalis si Ongkoy sa kanilang bahay, ni hindi na siya nakalingon sa kanyang lola. Ang tanging nasa isip niya ng mga oras na yon ay ang makalikom ng pera para meron silang pambili ng pagkain. Habang tumatakbo si Ongkoy, parang nakalutang ang kanyang isipan dahil sa gutom na kanyang nararamdaman. Walang ano-ano, sa hindi niya inaasahan, may nakabangga siyang isang ali na nakasuot ng maraming alahas at halatang mayaman. Ano ka bang pulubi ka? Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Naku, patawad po, Ali. Hindi ko po sinasadya. Bakit? Nasaan ba ang mga magulang mo at pineperwisyo mo ang kalye rito? Hindi naman po ako namimirwisyo ah. Ang sakit niyo naman po magsalita. Eh, totoo naman ah. Ni hindi mo nga magawang makatingin sa yung dinadaanan eh. Patawad po. Hindi ko po kayo kagad napansin. Hindi ko matatanggap ang paghingi mo ng tawad. Ang dapat sa'yo, mawala sa kalyeng ito. Pagkatapos magwika ng ali, buong lakas niyang itinulak si Empoy. Dahil dun, bumagsak ang bata sa lupa at nagkaroon ng galos ang kanyang kamay. Napaiyak na lamang si Ongkoy habang tinitingnan ang matapobreng ali. Walang ano-ano, may mag-asawa na may katandaan ang nagmamadaling lumapit sa bata at sa ali. Ano yung ginagawa mo sa bata? Bakit mo sinasaktan yan? Senyora Concha, kayo po pala. Nadapa po kasi siya kaya binala kong tulungan sana. Huwag ka nang magsinungaling, Alma. Nakita namin kung anong ginawa mo. Ngayon pa lang, nalaman na namin ang tunay mong ugali. Pero senyor, huwag ka nang magpaliwanag. Hindi namin kailangan ng isang tagapangasiwa ng negosyo ng matapobre. Bukas, bumalik ka sa opisina at iligpit mo na ang mga gamit mo. Maawa naman po kayo. Yan lang po ang aking hanap buhay. Kung aalisan ninyo ako ng trabaho, paano na ako? Ahala ka sa sarili mo. Umalis ka na sa aming harapan. Alis! Niiyak na umalis ang aling umalipusta kay Ongkoy. Pilit namang tumayo ang bata. Saka nagpasalamat sa mag-asawang dumating para ipagtanggol siya. Napaiyak na rin siya
dulot ng kanyang naranasan sa aling yun. Sa tanang buhay niya, yun ang unang beses niyang nakaranas ng pangaalipusta at pangmamaliit sa kapwa niya. Hindi niya inaasahang mararanasan pa niya yun sa isang taong parang kumpleto naman ang pinag-aralan. Huwag ka nang umiyak. Wala na ang aling yon. Akala mo kung sinong anghel kapag nasa trabaho. Ito pala ang tunay niyang ugali kapag nasa labas siya. Mabuti na lang at nakita natin. Teka, ano ba ang pangalan mo, iho? Ongkoy po, salamat nga po pala sa pagtatanggol niyo po sa akin. Ay, wala yon, iho. Ang mga taong kagaya ni Alma ay hindi dapat binibigyan ng pansin. Kumain ka na ba? Mukhang matamlay ka. Hindi pa nga po eh. Wala po kasi ako na paglilimusan. Abay kung gayon, sumama ka muna sa amin at makakain ka. Hindi pa rin kami nakapag-agahan nang umalis kami sa mansyon. Niyaya nilang mag-asawa si Ongkoy at dahil sa gutom na kanyang nararamdaman, hindi na siya tumanggi sa mag-asawa. Pumunta sila sa isang kainan at doon binilihan nila Senyor Abdon ang bata ng makakain. Habang kumakain silang tatlo, naging panay ang tanong ng mag-asawa patungkol sa naging buhay ng bata. Hindi naman nag-alangan si Ongkoy na ikwento sa mag-asawa ang kanilang nais na malaman. Gusto mo bang sa amin ka na lang tumira? Wala kaming anak at kung gusto mo, ikaw na lang ang magiging anak namin. Nag-aaralig ka namin. Bibilhan ng mga bagong damit at laruan at papakainin ng masasarap na pagkain. Nako, patawad po, pero hindi ko po matatanggap ang alok niyo sa akin. Abay, bakit naman? Ayaw mo ba sa amin? Mababait naman kami sa'yo. Pangako, hindi ka namin sasaktan at magbubuhay prinsipe ka sa mansyon. Sa ikalawang pagkakataon, tumanggi si Ongkoy sa naging alok ng mag-asawa. Inilihad niya ang mga rason niya, kaya wala na ring nagawa sina Senyor Abdon at Senyora Concha. Nag-usisa na lamang sila kung saan nakatira sina Ongkoy at hindi naman ito inilihim ni Ongkoy. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya ang mag-asawa na bilhan ng pagkaing may uuwi niya si Ongkoy. Binigyan din nila ito ng pera, kaya labis ang naging pagpapasalamat ng bata sa kanila. Maraming salamat po talaga. Sobrang bait niyo po sa akin. Patawad na lang po kung hindi ko po matatanggap ang alok niyo. Hindi ko po kasi kayang iwan ng lola ko eh. Ayos lang yan. Nauunawaan ka naman namin eh. Basta, iho, kung may oras kami, bibisita kami sa inyo, ha? Opo, minsan lang naman po ako kung lumabas eh. Matapos ang kanilang naging usapan, nagpaalam na si Ongkoy na uuwi na sa kanilang bahay. Magiliw naman siyang pinayagan ng dalawa at sinabing magtatanong-tanong na lamang sila kung sakali kung saan man naroroon ang bahay ni na Ongkoy. Nang umalis na ang bata, umalis na rin ang dalawang matanda. Nang mga panahong yun, walang paglagyan ang tuwa ni Ongkoy. Pasipol-sipol pa siya habang patakbong umuwi sa kanilang tirahan. Nung makarating na siya sa kanilang bahay, agad niyang tinawag ang kanyang lola. Lola! Lola Sinta! Lola, tingnan niyo po oh, may dala po akong pansit. Kumain na po kayo nang maibsan po ang gutom niyo, Lola. Aba, ay ang aga mo yatang nakauwi, apo. At may dala ka pang pansit. Hindi lang po yun, Lola. May pera pa po ko. Tuwang-tuwa na ipinakita ni Ongkoy ang kanyang pera sa kanyang lola. Noon din, kumuha siya ng pinggan at tinidor, saka isinalin doon ang dala niyang pansit. Ibinigay niya yun sa kanyang lola upang kainin ito. Napangiti naman ang matanda at nanabik sa pagkaing dala ng kanyang apo. Ubusin niyo po yan, Lola. Busog na po kasi ako eh. Mukhang sinuwerte ka ngayon, apo ah. May dala pang pansit. Alam mo bang matagal na akong hindi nakakakain ito? Opo, Lola. Sobrang swerte po talaga. Alam niyo po ba, may mag-asawang mayaman na nagmagandang loob sa akin.
Iniligtas po nila ako sa mapang-aping babae at pinakain pa po nila ako, saka binigyan po ako ng pera. Aba, ang galing ah. Teka, bakit hindi mo sila isinama rito at nang makapagpasalamat naman ako sa kanila? Sa susunod na lang daw po eh. Saka parang balak talaga nila akong dalawin. Baka naaawa po. Bakit naman, Apo? Ikinuwento ko po kasi sa kanila ang buhay natin at sinabi ko po sa kanila kung ano po ang kalagayan natin. Sinabi pa nga po nila na gusto raw po nila akong ampunin dahil wala po silang anak. Anong sinabi mo? Sabi ko po sa kanila, hindi po pwede kasi wala po kayong kasama at ayaw ko pong mawalay sa inyo. Ano naman ang tugon nila? Wala naman po. Ewan ko. Basta, ayaw ko pong sumama sa kanila. Hindi po kita iiwan, Lola. Pero malay mo, sa kanila pala gaganda ang kinabukasan mo, Apo. Ayoko po, Lola. Mas gusto ko pong nasa tabi nyo. Wala po akong pakialam sa mga material na bagay. Mas gusto ko po kasama ko po kayo. Pero Apo, isipin mo rin ang sarili mo. Kung saan ka masaya at kung saan ka uunlad, doon ka. Pabayaan mo na lang ako. Matanda na ako eh. Di, Lola, hindi. Hindi po kita pababayaan. Hindi po kita iiwan kahit na ano pa man po mangyari. Wala nang nagawa ang matanda sa naging pasya ng kanyang apo. Sinabihan na lamang niya si Ongkoy na ito ang bahala. Basta mag-iipon ito para sa kanyang kinabukasan. Sinabi pa ng matanda kung gaano kahalaga ang bukas, kaya kailangan itong mapaghandaan ng bata. Kung kaya ko lang sanang magtrabaho, naku ginawa ko na. Kaso, sobrang hina na ng aking mga tuhod. Wala akong magawa kung hindi ang ipagdasal ang kaligtasan mo sa araw-araw. Yan lang ang tanging maitutulong ko sa iyo, Apo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Darating po ang araw na mas magiging malakas ako. Maghahanap po ako ng trabaho at hindi na ako manlilimos para lang may makain tayo. Basta, huwag mo ring kalilimutan ng magdasal. Kailangan mo ng gabain ng Diyos sa araw-araw. Kahit ganito lang tayo, kung matibay ang ating paniniwala sa Kanya, makakaraos tayo. Patangulang si Ongkoy sa kanyang lola Sinta. Alam niyang may punto ang matanda, kaya sumang-ayon siya rito. Nang matapos na sa pagkain ang kanyang lola, nagpasya siyang dalin na sa kusina ang pinagkainan nito. Minabuti rin niyang hugasan na ang mga pinagkainan nila nang nakaraang gabi at umigib na lang din ng tubig. Nung makaalis na siya sa kanilang bahay, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Kailangan makauwi kagad ako. Baka kailangan ako ni Lola. Kahit anong bali niya sa ibang bagay, hindi pa rin nawawaglit sa kanyang isipan ang kanyang lola Jacinta. Dahil dito, mas binilisan pa niya ang kanyang pag-igib hanggang sa makabalik siya sa kanilang bahay. Alam mo, Apo, pumunta rito ang mag-asawa. Ang bait pala nilang dalawa. Ano? Sino po? Ang mag-asawa na may katandaan na ikinuwento mo sa akin. Sina Senyor Abdon at Senyora Concha. May dala pa nga silang mga pagkain at bigas para sa atin. Bakit daw po sila pumunta rito, Lola? Wala naman, Apo. Bibisita lang daw sila. Dahil nangungulila raw sila sa'yo. Ano kanyo? Nangungulila? Hindi naman po nila ako kamag-anak ah. Pero alam mo, kung aampunin ka nila at magpapaalam sila sa akin, hindi ako tututol. Alam kong magiging mabuti ang kalagayan mo sa kanila. Hindi po, Lola. Hindi po ako papayag na ampunin ng kung sino man. Hindi po kita iiwan, Lola. Hindi po. Ayoko po. Napailing ang matanda sa sinabi ni Ongkoy. Sinabi pa niyang hindi naman siya pumayag nung buksan ng dalawa ang usapin patungkol sa pagpapaampun niya sa bata. Umiyak na noon si Ongkoy at nakiusap sa kanyang lola na huwag siyang ipamigay. Dahil dito,
Nangako rin naman ang matanda na hindi nito ipapaampon si Ongkoy kahit na malaking halaga ang kapalit. Ipangako niyo po, Lola. Ipangako niyo po sa akin. Ayoko pong sumama talaga sa kanila. Ayoko pong mawalay sa inyo, Lola. Ayoko po, ayoko. Oo na. Basta, ipangako mo rin sa akin na magpapakabait ka at hindi ka magbibisyo. Huwag kang tumulad sa ibang bata riyan, ha? Po, pangako po, Lola. Hindi po ako magbibisyo. Mahal ko po kayo. At hindi ko po kayang mawalay sa inyo, Lola. Dahil dinalhan ng mayamang mag-asawa sina Ongkoy ng bigas at mga uulaming dilata, minabuti niyang magsaing nang sa gayon ay meron silang magiging pananghalian. Kahit pa na gusto ng bata na magpasalamat sa dalawa. Pero kinabahan siya at kinutuban ng hindi maganda. Parang may kung ano sa kanyang isipan ang nagsasabi na ang lahat ng kabutihan nila ay may kapalit. At hindi pa niya alam kung ano yon. Kung ano man ang pakay nila o pinaplano, hindi ako papayag na mawalay kay Lola. Hindi ako magpapaampon kahit na anong mangyari. Upang makalimutan ang pangamba niyang nararamdaman, itinuon na lang ni Ongkoy ang kanyang pansin sa mga gawaing bahay. Tumigil na lamang siya nung oras na ng pananghalian at nagsalo silang dalawa ng kanyang lola Jacinta. Yun ang unang beses niyang nakapagsaing makalipas ang halos 3 linggo. At yun lang din ang unang beses nilang makatikim ng dilatang ulam. Kaya gano'n na lang ang kanilang pananabik. Nang matapos silang kumain, sa halip na bumalik sa lansangan para mamalimos ulit, nagkaroon ng oras si Ongkoy para maglaro kasama ang ibang bata. Hindi niya namalayan ng oras at natigil lang siya sa paglalaro nang mawari niyang madilim na ang paligid. Mabilis siyang tumakbo, pauwi sa kanilang bahay. Lola Jacinta? Lola Jacinta? Oh, bakit, apo? Ay, nandyan lang po pala kayo. Wala naman po, Lola. Akala ko po kung napaano na po kasi kayo dahil hindi po kayo sumagot kagad. Dahil madilim na rin ang paligid at may natira pa silang kanin, yun na lamang ang kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya na silang dalawa na magpahinga na. Agad namang nakatulog ang matanda. Subalit kahit na anong gawin ni Ongkoy, ay hindi niya magawang makatulog. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay may mga matang nakamasid sa kanila ng kanyang lola mula sa siwang ng kanilang tagpi-tagping dingding. Bakit kaya hindi man lang ako dinadalaw ng antok? Ano kayang nangyayari sa akin? Nasa ganong sitwasyon siya nang makarinig siya ng mahinang pagyabag sa kanilang bubong. Inisip ni Ongkoy na baka pusa lang yun at naghahanap ng makakain. Kaya hinayaan na lang niya. Subalit pagkalipas lamang ng ilang minuto, nakarinig naman siya ng mahinang paghuni ng tiktik. Nakaramdam siya ng takot dahil doon, pero nilakasan na lang niya ang kanyang loob. Alam kong aswang ka. Kung sino ka man, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam ni Ongkoy na ang kanyang lola Jacinta ang pakay ng aswang dahil may sakit ito. Kaya marahan siyang bumangon at kinuha ang itak. Napatingala rin siya at sinipat niya ang ibabaw ng bubong pero wala na siyang narinig pang ingay. Iisipin sana niya na nakaalis na ang aswang, ngunit may napansin siyang may tila nakausli sa bahagi ng kanilang bubong na may pawid. Alam ko kung nasan ka. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Matapos niyang wikain yon, ikiniskis niya sa bakal ang hawak niyang itak. Nakagawa yun ng ingay, kaya nanggalaiti ang aswang na nasa ibabaw ng bubong. Pagkatapos nito, may narinig na lang si Ongkoy nakalabog sa bubungan ng kanilang bahay. Paniguradong yun na ang aswang. Lumipat siya sa kabila. Apo, ano yon? Bakit parang may kalaban ka? Wala na po, Lola. Nakaalis na po ang aswang. Lumapit si Ongkoy sa bintana at sinubukang sumilip doon. Maswerte siyang maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita niya ang labas ng kanilang bahay. Sinipat niya ng maigi ang bubungan ng kanilang kapitbahay
At gano'n na lamang ang gulat niya nang mapagtanto niyang may nakasampang roon na isang itim na nilalang. Amoy rin niya ang malansang samyo nito, kaya nalaman niya kagad kung ano yon. Lola, may aswang po sa kabilang bahay. At malamang, yun po ang aswang na nanggaling dito sa atin. Buti at nagising ka nung dumating yon. Oo nga, abot hanggang dito ang malansang amoy niya. Ewan ko nga ba, Lola? Hindi kasi ako makatulog simula po kanina eh. Huwag ka kasing mag-isip ng kung ano-ano. Matulog ka na. Tiyak na hindi na babalik ang aswang na yun dito. Dahil niyaya siya ng kanyang lola Sinta, walang nagawa si Ongkoy kung hindi ang sundin ang sinabi ng matanda. Muli siyang nahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, nakatulog siya at hindi na disturbo ang kanyang pag-idlip. Kinabukasan, saktong pagkagising nilang dalawa, nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pintuan. Tao po! Tao po! Lola Sinta! Ongkoy! Naririyan ba kayo? Ongkoy? Tia Jacinta? Tao po! Sandali po! Medyo nag-alangan si Ongkoy na pagbuksan ang dalawa. Subalit dahil sumenyas ang kanyang lola na papasukin ng mag-asawa, wala na siyang nagawa kung hindi ang pagbuksan ang mga ito. Magandang umaga, Ongkoy. Magandang umaga ho, Tia Jacinta. Magandang umaga rin po sa inyo. Ano pong pakay nila? Gusto sana naming yayain kang mamasyal kung ayos lang naman sa inyo. Wala kaming makakasama, kaya gusto ka naming dalhin. Ayos lang ba? Hindi ko po alam eh. Itanong na lang po nyo kay Lola. Ayos lang po ba, Tia Jacinta? Siya! Sige! Basta iuwi nyo rito ang bata bago magtakip silim, ha? Pero wala po akong damit na maisusuot. Hindi na problema yan, iho. Binilang kita ng bagong damit kahapon. Talaga po? Oo naman, Ongkoy. Naawa kasi ako sa'yo kasi luman-luma na ang damit mo. Salamat po kung ganun. Hala, sige! Maligo ka muna roon at nang maisukat mo ang damit. Nakakahiya naman kung madudumihan mo kaagad yan. Agad na nagpaalam si Ongkoy para maligo. Naiwan naman ang tatlo at nag-usap sila patungkol sa bata. Nang makatapos na sa paliligo si Ongkoy, buong pananabik niyang isinukat ang damit. Dahil sa labis niyang pananabik, nakalimutan na rin niya ang sinabi niyang mas mahalaga sa kanya ang kanyang lola Sinta kaysa sa anumang bagay. Aba! Tamang-tama sa'yo, Apo. Bagay talaga. Talaga po ba, Lola? Oo, Ongkoy. Ako talaga ang pumili niyan at alam kong babagay yan sa iyo. Nagpasalamat si Ongkoy sa lalaki. Sinabi naman ng kanyang lola na pwede na silang umalis para mamasyal. Pero bago pa man sila lumisan sa bahay ni na Ongkoy, sinabi ng bata na bibilhan na muna niya ng makakain ang kanyang lola. Agad siyang lumabas at nang makabalik siya ay may dala na siyang mga tinapay. Ito na po muna ang kainin niyo, Lola. Bibili na lang po ako ng maiuulam natin mamaya. Sige, Apo. Mag-iingat kayo, ha? O paano? Mauuna na po kami, Manang Jacinta. O siya. Sige. Napalingon na lang si Ongkoy sa kanyang lola at napangiti. Nakita niya ring may ngiti sa mga labi ang kanyang lola, pero may halong lungkot ito. Babalik na sana siya roon at wag nang sasama sa mag-asawa. Subalit, sinenyasyan siya ng kanyang lola na tumuloy na lamang. Tangulang ang naitugon ng bata sa matanda at tuluyan na siyang sumama kina Senyor Abdon at Senyora Concha. Pagkatapos ng buong araw na paglilibot at pamimili, inihatid na ng dalawa si Ongkoy sa kanilang bahay. Marami itong dala, hindi lamang para sa kanya, kung hindi pati na rin sa kanyang lola. Maraming salamat po, Senyor Abdon, Senyora Concha. Napakabuti niyo po sa akin. Ayos lang yan, Ongkoy. Ang importante, magiging masaya ka at ang lola mo.
Binuksan ni Ongkoy ang pintuan ng kanilang bahay, saka agad na pumasok doon. Pinapasok na rin niya ang mag-asawa at dahil sa naging ingay nila, nagising si Lola Jacinta. Narito na pala kayo. Oho, Manang. May mga pasalubong kami para sa inyo. Sige na, Ongkoy. Ipakita mo sa lola mo ang mga binili natin. Ipinakita ni Ongkoy ang mga binili nila para sa matanda. Napangiti naman si Lola Jacinta at agad na nagpasalamat sa mag-asawa. Kayo talaga, nag-abala pa kayo. Pero maraming salamat dito. Hindi ko man ito maisusuot sa pagsimba, pero salamat pa rin. Bibihira lang kasi akong makatanggap ng mga bagay-bagay sa ibang tao dahil wala rin naman akong maibibigay. Hindi na humahalaga yun. Ang importante, masaya kayo at naging masaya rin ang apo ninyo. Hindi ba, Ongkoy? Opo, O siya, mauuna na po kami. Madilim na kasi ang paligid at baka mabagal ang trapiko. Nagpaalam at nagpasalamat ang maglola kina Senyor Abdon at Senyora Concha. Inihatid pa sila ni Ongkoy patungo sa labasan at nang makasakay na ang mga ito sa kanilang sasakyan, patakbong bumalik si Ongkoy sa kanilang bahay. Saktong pagkarating niya roon, naabutan niyang umiiyak ang kanyang lola. hala, Lola, bakit po kayo umiiyak? Wala ito, apo. Natutuwa lang ako kasi kahit paano, napupunan nila ang mga pagkukulang ko. Huwag na po kayong umiyak, Lola. Hindi ko naman po kayo ipagpapalit kahit kanino eh. Ikaw pa rin po ang aking lola at hindi ko po kayo iiwan. Ang ikinakatakot ko lang, baka may pabor na hihingin sa atin ng mag-asawang yan at wala tayong magagawa kundi ang pumayag. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Baka dumating ang araw at kukunin ka nila sa akin. Baka iwan mo na ako kapag dumating ang panahong yon. Lola, wag po kayo mag-isip ng ganyan. Hindi ko po kayo iiwan. Kahit na mahirap lang po tayo, hindi po ako aalis sa tabi niyo. Talaga, apo? Kahit na palagi ka nilang bibilhan ng mga bagong damit at sapatos? O naman, Lola, kahit kailan, hindi kita ipagpapalit sa kahit na ano. Ikaw lang po ang mahalaga sa akin, Lola. Mahalaga ka rin sa akin, apo. Hindi ko kaya kung mawawalay ka sa akin. Hindi ko kaya. Dahil madilim na, naghanda na lang si Ongkoy ng kanilang magiging hapunan. Tumigil na rin naman sa pag-iyak ang matanda at kahit paano ay naging kalmado na ito. Napagkasunduan nilang wag nang pag-usapan ang patungkol sa mag-asawang mayaman. Pinagsaluan na lang nilang dalawa ang dalang pagkain ni Ongkoy at hindi na sila nakapagsaing. Nang matapos na sila, pareho silang nagulat dahil may mga kaluskos sa ibabaw ng kanilang bubong. Huwag ka munang maingay. Mukhang may ibang nilalang sa bubungan natin. Kaya nga po, Lola. Sandali lang po. Kukuha lang po ako ng itak. Baka pasukin po tayo niyan. Nagmamadaling kumuha ng itak si Ongkoy at habang pabalik siya sa silid nila ng kanilang lola, nakaririnig siya ng mga paghuni sa paligid. Saktong pagkapasok niya, ganun na lang ang gulat ni Ongkoy nang mapagtanto niyang nakatulog ang kanyang lola. Akmang lalapit na sana siya roon nang makita niyang may manipis na dilang unti-unting lumalawit paibaba at patungo sa kanyang lola. Walang yakang aswang ka! Lubayan mo ang lola ko! Tumakbo siya palapit sa kanyang lola Jacinta, saka walang pagdadalawang isip na tinaga ang dilang yon. Ngunit naging mabilis din ang paggalaw ng dila at kusa itong pumaitaas. Napatingala na lang si Ongkoy at mas lalo siyang nanggalaiti nang makita niya ang dalawang nagbabagang mga mata. Nang makita naman ng nilalang si Ongkoy, natakot ito at nagmadaling umalis. Dinig pa ng bata ang ingay sa mga bubong ng kanilang mga kapitbahay. Subukan mo lang kami na biktimahin ng lola ko. Hindi ako magdadalawang isip na pumatay. Kung inaakala mong bata ako at walang magagawa, diyan ka nagkakamali. Handa akong ibuwis ang buhay ko. Maprotektahan lamang si Lola Jacinta.
Dahil masarap ang naging tulog ng kanyang lola, napagpasyahan ni Ongkoy na wag na lamang itong gisingin. Minabuti niyang magbantay na lang sa paligid hanggang sa dumating ang madaling araw. Kinabukasan, Oh, bakit parang kulang ang tulog mo, Apo? Hindi po kasi ako ganong nakatulog kagabi, Lola. Nagbantay po ako sa paligid. Kasi po, Lola, muntik na po kayong mabiktima. Mabiktima ng ano? Ng aswang po, Lola. Nang bumalik po kasi ako sa silid kagabi, nakatulog na po kayo. At kita ko pong may dila ng aswang na muntikan na pong dumampi sa inyo. Ano? Nakatulog ako kagabi? Opo, Lola. Marahil po, kagagawan din po yun ng aswang. Walang hiyang aswang na yan. Paniguradong babalik siya rito. Kaya nga po kailangan nating magmatsyag, Lola. Sigurado po ako, ikaw po ang pakay nun dito. O kung hindi man po, baka may buntis po dito sa atin at nadadamay ka lang. Siguro nga, Apo. Huwag kang mag-alala. Mag-aantabay na rin ako magmula mamayang gabi. Sige po, Lola. magmula noon, bawat gabing dumaraan ay hindi pinapalampas ng aswang. Bumibisita ito kina Ongkoy at pumipirmi sa bubungan. Dahil dito, madalas ay parehong kulang ang tulog ng maglola. Hindi na rin napapadalas ang pagdalaw ng mayamang mag-asawa kina Lola Sinta at Ongkoy. Isang dapit hapon, sa hindi malamang rason ng dalawa, ay pareho silang hindi mapakali. Lola Sinta, kinakabahan po ako. Hindi ko po malaman yung dahilan. Ako rin, Apo. Para bang may nakamasid sa atin. O kung hindi man, parang may kung anong mangyayari. Hindi kaya dahil to sa madalas na pagbisita ng aswang sa atin, Lola? Hindi ko alam, Apo. Pero kailangan mong maghanda. Pakiramdam ko, sa bawat araw at gabing dumaraan, mas lalo akong nanghihina. Lola, wag ka po magsalita ng ganyan. Kapag nagkapera po ako, bibili ako ng bitamina po para sa inyo. Huwag na, Apo. Mag-aaksaya ka lang ng pera mo. Itabi mo yan para may magamit ka sa pagdating ng panahon. Hindi po. Ang pera po, makikita ko naman po yun, kikitain ko po yun. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pera, Lola. Basta, unahin mo ang sarili mo. Matanda na ako at anumang oras kukunin ako ng Diyos. Lola, sinabi na po wag po kayo magsalita ng ganyan eh. Hindi ka pa po mamamatay. Hindi ba't minsan ka po nangako sa akin na hindi niyo po ako iiwan, Lola? Oo, Apo. Pero hindi natin kayang ilihis ang tadhana. Kung ano man ang nakaukit para sa akin at para sa'yo, kahit anong gawin pa natin, hindi natin yon mababago. Pero Lola, hindi ko po kayang mabuhay nang wala po kayo. Maging ako rin. Ngunit, mas maigi kung handa ka sa lahat ng posibleng mangyari, Apo. Magsasalita pa sana si Ongkoy nang biglaan silang makarinig ng pagkatok. Pareho silang walang inaasahang bisita. Kaya maging si Lola Jacinta ay napakunot ang noo at nagtaka kung sino ang kumakatok. Tingnan mo nga, Apo, kung sino yan. Sige po, Lola. Sandali lang po. Naglakad si Ongkoy patungo sa pintuan nila at nang naroon na siya, bago niya buksan ito'y sumilip muna siya sa siwang. Nang malaman niya kung sino ang naroroon sa labas, lumakas ang kabog ng kanyang puso. Ngunit dahil naghihintay ang kanyang lola at nais nitong malaman kung sino ang kumakatok, dahil dito, binuksan na lang niya ang pintuan at tumambad sa kanya ang mayamang mag-asawa. Senyor Abdon, Senyora Concha, kayo po pala. Hali po kayo at pumasok po muna kayo. Lola Sinta, sila Senyor Abdon po at Senyora Concha pa lang narito. Nako, kayo palang dalawa. Anong sadya ninyo rito? Wala naman po, Manang. Medyo matagal na kasi kaming hindi nakakadalaw sa inyo. Kumusta naman kayo rito, Tia Jacinta? Ayos lang naman. Eto, kahit paano nakakaraos din. Teka,
Ano bang tunay na sadya ninyo rito? Ang totoo niyan, gusto sana naming humingi sa inyo ng kaunting pabor lamang. Ano ba yan? Kaso ho, baka magalit kayo. Ay bakit? Masama ba ang hihingi ninyong pabor? Hindi naman po. Kung papayagan niyo sana, gusto naming isama si Ongkoy sa bahay. Kahit mga 3 araw lang siya roon. Ihahatid naman po namin siya sa inyo pagkatapos ng 3 araw. Biglang natahimik si Lola Jacinta nang marinig niya ang tunay na pakay roon ng mag-asawa. Napatitig siya kay Ongkoy at nang mapansin niyang umiiling ang bata. Hindi ko kayo mapapayagan. Mahal ko ang aking apo at hindi ko kayang mawalay siya sa aking tabi. Ganun po ba? Sige po, pasensya na po kung nakaabala kami sa inyong pagpapahinga. Ayos lang, walang problema. Apo, ihatid mo na nga ang 2 yan. Matutulog na tayo. Napatango si Ongkoy sa kanyang lola. Napahiya naman ang mag-asawa, kaya nagpaalam na sila at dire-diretsyong naglakad. Nang nasa labas na sila, nagpaalam sila kay Ongkoy. Paalam, Ongkoy. Hindi pa naman ito ang huli nating pagkikita. Tinanaw ng bata ang mag-asawa habang naglalakad patungo sa kanilang sasakyan. Sa hindi niya malamang rason, nakaramdam siya ng pangingilabot sa huling sinabi ni Senyor Abdon sa kanya. Ngunit sa halip na isipin ito, minabuti niyang bumalik na sa kanilang bahay. Maraming salamat po, Lola. Hindi niyo po pinayagan ng mag-asawa na kunin ako. Talagang hindi. Ay, namimihasa na ang mag-asawang yun eh. Ayos sa una at 2 beses. Pero, bakit kukunin ka nila at dadalhin sa kanilang bahay? Pabayaan na lang po natin sila, Lola. Ang mahalaga po, hindi na nila tayo gagambalain pa. Tama ka riyan, Apo. Basta, hindi na ako papayag na ilayo ka nila sa akin. Hindi ako papayag na mawawalay ka sa aking tabi. Salamat po talaga, Lola. Dahil tanging tinapay lang ang meron sila, pinagsaluhan nilang 2 ito. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya na silang 2 na magpahinga. Bukas, maaga po akong aalis para makarami po ako ng mapaglimusan. Linggo po bukas, kaya tiyak marami po magsisimba. Sige, Apo. Mas maiging ang magpahinga ka na. Matapos ang maikli nilang pagkikwentuhan, natulog na si Ongkoy. Kampante siyang walang aswang nadadalaw sa kanila. Gawa ng ilang gabi na ring walang pagpaparamdam mula sa naturang nilalang. Nasa kahimbingan na si Ongkoy ng kanyang tulog nang biglaan siyang maalimpungatan. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa malakas na kalabog sa kanilang bubungan. Nakiramdam siya sa paligid, ngunit wala na rin siyang narinig na kung anumang ingay. Walang ano-ano. Narinig niyang napaungol ang kanyang Lola Jacinta. Napakusot ng kanyang mata si Ongkoy at nang tingnan niya ang kanyang lola ay tila nahihirapan ito. Lola, ano po nangyayari sa inyo? Ongkoy, may nilalang sa ibabaw ng bubong at nakasilip dito sa akin. Hinihigop niya ang aking lakas. Apo! Apo ko! Lola Jacinta, sandali po! Nagmamadaling kinuha ni Ongkoy ang itak sa kusina at sa kanyang pagbabalik, nakita niyang nakangangana ang kanyang lola. May kung anong malalubid na bagay ring nakalawit at parang may hinihigop ito mula sa bibig ng matanda. Lola Jacinta! Lola ko! Hoy! Ano ginawa mo kay Lola? Humanda ka sa akin! Patakbong lumabas ang bata habang dala ang kanyang itak. Sumisigaw siya para manghingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga yon ang lumabas para sumaklolo sa kanya. Aakyat na sana siya sa bubungan para harapin ang aswang, pero biglang lumundag ang nilalang patungo sa bubungan ng ibang bahay. Hoy! Hayop ka! Bumalik ka rito! Anong ginawa mo sa lola ko? Lola! Hayop ka! Halimaw ka! Hayop ka! Hayop! Nagmamadaling tumakbo papasok ng kanilang bahay si Ongkoy.
Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, nakarinig siya ng boses sa kanyang likuran. Ongkoy, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw at bakit ka may dalang itak? Senyor Abdon, wala na po si Lola. Pinatay po siya ng aswang. Kinuha niya po sa akin ang lola ko. Paanong? Kadalasan po, inaaswang po kami. Lalo na kapag sinusumpong po ng kanyang ubo si Lola. Hindi ko po akalain na ngayong gabi, magkakaroon pala siya ng pagkakataon para mahigop ang enerhiya ng lola ko. Kawawa naman ang lola mo. Halika, at baka pwede natin siya madala sa ospital. Sige po. Pumasok silang dalawa sa bahay ni Ongkoy. Sinabi pa ni Senyor Abdon na bumalik lamang sana siya para mag-abot ng pagkain. Pero hindi niya inaakalang ganun ang kanyang maaabutan. Lola ko! Lola Sinta! Ba't niyo po ako iniwan? Ba't niyo po ako iniwan, Lola? Wala na siyang pulso, Ongkoy. Hindi na rin tumitibok ang kanyang puso. Si Lola ko. Wala na ang Lola ko. Nakikiramay ako sa iyo, Ongkoy. Kung hindi dahil sa walang hiyang aswang na yon, baka buhay pa ang lola mo hanggang ngayon. Humanda sa akin ng aswang na kumitil ng buhay ni Lola. Hindi ko siya mapapatawad. Pumalaw ng iyak si Ongkoy. Napatingala pa siya at nang makita niya ang siwang kung saan sumilip ang aswang, napatiimbagang siya sa kanagkuyog ng kanyang palad. Darating ang panahon at makakaganti rin ako sa aswang na yon. Pinapangako ko yan. Inusisa ng lalaki ang bata kung ano ang plano nito. Napakibit balikat naman si Ongkoy dahil hindi niya alam ang kanyang isasagot. Kung gusto mo, Ongkoy, ipapalibing natin ang lola mo bukas at sa bahay ka na namin tutuloy. Papag-aralin kita at ibibigay namin ang lahat ng iyong pangangailangan. Pero nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya. Ituring mo kaming tunay na mga magulang mo. Tawagin mo kung Papa Abdon at ang asawa ko pwede mo namang tawaging Mama Concha. Dahil sa walang ibang malalapitan si Ongkoy at alam niyang gusto rin nila Senyor Abdon at Senyora Concha na makasama siya, pumayag na lang siya sa kagustuhan ng lalaki kahit gabing-gabi na. Dinala nila sa punerarya ang bangkay ng matanda, saka ipinaimbalsa mo ito. Bumili na rin sina Senyor Abdon ng kabaong para rito at kinaumagahan, ipinalibing na nila ang matanda. Handa ka na ba sa pagbabago ng iyong buhay? Hindi ko po alam. Pero pwede bang madalas po akong bumisita sa bahay namin? Para kahit papano po maibsa naman po ang lungkot ko. Ikaw ang bahala, iho. Basta kung ikakasaya mo, hindi kami tututol dyan. Maraming salamat po. Napakabait niyo po sa akin. Walang anuman, Ongkoy. O siya, tayo na. Hinihintay ka na ng Mama Concha mo. Napatango ang bata, kaya nang mismong sandaling yun, nagpasya silang dalawa na tumungo sa sasakyan ni Senyor Abdon. Agad silang bumiyahe patungo sa tirahan ng lalaki at nagtaka si Ongkoy nang mawari niyang patungo pala sila sa isang liblib na baryo. Akala ko po, sa syudad po kayo nakatira. Hindi, Ongkoy. Madalas kaming nasa bayan dahil mga transaksyon kami roon. Eto, malapit na tayo, kaya maghanda ka na. Sobrang liblib po talaga ng baryong to, no? May mga nakatira pa rin po ba dito? Oo naman, Ongkoy. Pero malayo rito ang kanilang bahay. Pinahinto ni Senyor Abdon ang kanyang sasakyan. Bago pa man gumalaw, iginala na muna ni Ongkoy ang kanyang paningin sa paligid at nang makita niya ang malaking bahay na nasa tapat lang nila, napanganga siya at humanga. Iyan ang bahay namin at magmula ngayon, magiging bahay mo na rin ito. Bumaba sila at ilang sandali pa, mabilis namang naglakad si Senyora Concha para salubungin silang dalawa. Ongkoy, nandirito ka na. Akala ko hindi ka nasasama rito. Masaya ako at naparito ka. Pasok, dali.
Agmula ngayon, dito natitira si Ongkoy sa atin. Pinatay ng aswang ang kanyang lola at walang ibang mag-aalaga sa kanya bukod sa atin. Diyos ko po, kawawa naman si Tia Jacinta. Nakikiramay ako sa iyo, Ongkoy. Salamat po. Oh, halina kayo at magpapahanda ako ng merienda ninyo. Pumasok sila sa mansyon at gaya ng sinabi ni Senyora Concha, nagpahanda siya ng mga pagkain para kay Ongkoy. Naganda rin siya ng mga damit saka iba pang kagamitan ng bata. Kain lang ng kain ha, Ongkoy. Huwag kang mahihiya. Magmula ngayon, ituturing ka na naming tunay na anak at ituturing mo rin kaming tunay na mga magulang mo. Salamat po. Dumaan ang mga araw at unti-unti nang nasanay si Ongkoy sa buhay niya sa mansyon ng mag-asawa. Lahat ng mga bagay na kailangan niya ay ibinibigay ng mga umampon sa kanya. Nagkaroon din siya ng guro na nagturo sa kanya kung paano magbasa at magsulat. Isang araw, Alam mo, Ongkoy, huwag kang masyadong magtitiwala sa mga umampon sa'yo. Ha? Bakit naman po, Ate Myla? Ang sabi ng lolo ko, mga aswang sila. At nagkaroon lang sila ng ganitong yaman dahil sa mutya ng Dato Manong. Ano po? Dato Manong? Ano po yun? Basta, ahas yan na may 2 ulo at nagkakagatan. Sinasabi na ang sino mang magtatangan niyan, tiyak na magiging makapangyarihan at yayaman ng husto. Pero, totoo po bang mga aswang sila? Hindi ko alam. Mamaya, kabilugan ng buwan, matyagan mo ang kanilang galaw. Tiyak na malalaman mo ang lihim nila. Pero ate, natatakot po ako. Ano kaya kung samahan niyo po ako? Hindi pwede. Magdududa sila kung naririto pa ako para magturo kahit na gabing-gabi na. Kaya mo yan, Ongkoy. Paano po kung totoo po ang sinasabi niyo? Ano po ang gagawin ko? Hindi ko alam. Basta, mag-iingat ka at huwag kang magpapahalatang may nalalaman ka sa kanilang pagkatao. O sige na, uuwi na ako ha. Magpapaalam pa ako kina Senyor Abdon at saka Senyora Concha. inilabutan si Ongkoy sa kanyang nalaman. Hindi niya alam kung totoo ang sinabi ng kanyang guro, pero may kung ano sa loob niyang nagtutulak sa kanya para alamin ang totoo. Hindi kaya may kinalaman sila sa pagkamatay ni Lola? Teka, ilang linggo na pala akong hindi nakakadalaw sa puntod niya. Bukas nga, dadalaw ako ron. Sumakit ang ulo ni Ongkoy sa kakaisip, kaya pumasok na muna siya sa kanyang silid para magpahinga. Nahiga siya sa malambot niyang kama at hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising na lamang siya nang katukin siya ni Senyora Concha upang makapaghapunan. Ongkoy, anak? Kakain na tayo. Lumabas ka na riyan. Sandali lang po, susunod na lang po ako. Nang wala na si Senyora Concha, sumunod na rin si Ongkoy sa kanya. Kailangan makapagpaalam ako sa kanila. Pupunta ako sa sementeryo bukas. Gusto kong dumalaw sa puntod ng lola ko. Nang makarating siya sa hapagkainan, sumabay siya sa pagkain sa kanyang Papa Abdon at Mama Concha. Napagkwentuhan naman ng dalawa ang patungkol sa pag-aaral ni Ongkoy, kaya magiliw namang ibinahagi ng bata ang kanyang naging karanasan. Wala bang ibang sinasabi sa iyo ang Ate Myla mo, Ongkoy? Sinasabing ano po, wala naman po kaming ganong na pag-uusapan kung hindi ang patungkol lang po sa aming leksyon. Baka kasi kung ano-ano na ang sinasabi niya para siraan lang kami. Hindi natin gaanong kabisado ang ugali ng babaeng yun. Wala naman po, pero kung meron man, kayo po ang unang makakaalam. Huwag lamang siya magkakamali na magkwento ng mga hindi makatotohanang bagay sa iyo. Ayoko may lumason sa utak mo. Basta anak, kung may problema ka patungkol sa guru mong yun, sabihin mo lang. Anumang oras ay kaya natin siyang palitan. Sige po. Siya nga po pala, Papa Abdon, Mama Concha, pwede po ba akong dumalaw sa puntod ni Lola Jacinta? Huwag muna, anak. Masyado pa kaming abala ng mama mo.
Marami pa kaming inaasikaso. Kung magkakaroon kami ng oras, sasamahan ka namin. Pero nangungulila na po kasi ako sa kanya eh. Kahit na ako na lang po ang dadalaw ron. Kapag sinabi kong sa susunod na lang, sa susunod na lang, Pero po, wala ng pero-pero. Ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Huminahon ka, Abdon. Maghunos dili ka. Anak natin yung kausap mo. Tawad, Ongkoy, kung nagalit ako. Sa susunod na lang, pwede ba yon? Medyo abala pa kasi kami dahil sa dami ng kliyente. Basta, pangako. Kapag nagkaroon na kami ng oras, 3 tayo na dadalaw sa lola mo. Pangako yan. sige po, titiisin ko na lang po muna ang pangungulila ko sa kanya. Pagkatapos kumain ni Ongkoy, nagpasya siyang pumasok kagad sa kanyang silid. Halos walang paglagyan ang kanyang sama ng loob dahil sa inasta ng kanyang Papa Abdon. Napaiyak na lang siya ng tahimik, gawa ng sobrang pangungulila niya sa kanyang lola. Nasa ganong kalagayan siya nang makarinig siya ng mga yabag sa tapat ng pintuan niya. Nagtaka siya kung ano yon, pero minabuti niyang wag na lamang pansinin. Mas pinili ni Ongkoy ang maiblip upang kahit paano ay makalimutan niya ang kanyang lola Sinta. Makaraan ang ilang oras, nagising siya dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Ano kayang meron? At parang may pinagkakaguluhan ng mga tao sa labas. Dulot ng kanyang pagiging kuryoso, minabuti niyang maglakad patungo sa pintuan. Ninais ni Ongkoy na lumabas sa kanyang silid upang tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit laking gulat niya dahil nung subukan niyang buksan ang pintuan, hindi niya magawang itulak ang pinto. Walang ya! Sinadya ba nilang ikandado ako dito? Hindi! Kailangan ko makalabas dito! Kailangan ko malaman kung ano nangyayari sa labas! Naghanap ng pwedeng daanan si Ongkoy hanggang sa makita niya ang bintana. Walang takot siyang dumaan doon, kahit pa na malaki ang posibilidad na mahulog siya. Nang makalusot siya sa bintana, naging maingat siya. Umapit siya ng maigi at ibinalanse ang katawan niya upang hindi mahulog. Pagkarating niya sa tapat ng bintana ng kwarto ng umampon sa kanya, naaninag niya ang mga taong nasa labas. Bunsod nito, naghanap ng pwesto si Ongkoy hanggang sa klaro na sa paningin niya kung ano ang talagang nangyayari. Hindi! Totoo ang sinabi sa akin ni Ate Myla. Mga aswang nga sila! Kitang-kita niya kung paano katayin ng mga naroroon ang isang lalaki at inilalaga nila ang hiniwang parte ng katawan nun sa malaking kawa. Naghalo-halo na ang emosyong nararamdaman ng bata. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamasid nang marinig niya ang tinig ng mag-asawang umampon sa kanya. Sigurado ka bang hindi makakalabas ang batang yon? Mamaya, baka masaksihan niya ang piging sa labas ng bahay. Oo, tama ka. Ikinandado ko ang pinto ng kwarto niya. Abdon, may aaminin ako sa'yo. Ano yung Concha? Ano na naman ang ginawa mong mali? Wala naman. Ang totoo niyan, ako ang pumatay sa matanda. Sa matanda? Kay Jacinta. Pinatay ko siya para makuha natin ang bata. Walang hiya. Kaya pala hindi ka na nakasabay sa akin. May iba ka palang pakay. Teka. Saan mo ba inilagay ang Dato Manong? Baka mamaya pagkainteresan niya ng ibang aswang at kunin sa akin. Sandali lang. Napatiim bagang si Ongkoy dahil sa kanyang narinig. Halos maiyak siya, pero pinigilan niya ang kanyang sarili para hindi siya mahuli ng dalawa. Ilang sandali pa, narinig ni Ongkoy ang paglangit-ngit ng pinto, kaya agad siyang napatago. Bahagya rin siyang sumilip sa dalawa nang nakapasok na sila sa silid. Ito, nasa ilalim lang ng lagayan ko ng damit. Inilagay ko sa maliit na baul para hindi madaling makita. Magaling kung ganon. Ingatan natin ang maigi ito. Alam naman natin na dito nagmumula ang yaman at kapangyarihan. At tiyak na sa kangkungan tayo pupulutin kapag nagkataon. Sige na, ibalik mo na yan at bababa na tayo. Paniguradong luto na ang isinalang nila. Ay bagong dating palang bihag na batang babae. Baka mahuli tayo.
Kailangang sa atin ang kanyang atay. Ibinalik ni Senyor Abdon ang maliit na baul sa kanyang lagayan ng damit. Saka minabuti ng mag-asawa na bumalik sa labas. Mga walang hiya kayo. Kayo pala ang pumatay sa lola ko. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa inyo. Kahit pa naging mabuti kayo sa akin. Pero hindi ko papalampasin ang ginawa niyo kay lola. Lalong-lalo ka na, Concha. Nag-isip ng paraan si Ongkoy kung paano siya makakaganti sa mag-asawang kumupkup sa kanya. Walang ano-ano, naalala niya ang Dato Manong na itinatago ng mag-asawa. Kapag wala yon, paniguradong wala rin kayong kapangyarihan. Kahit na alam niyang malalagay siya sa peligro, pumasok pa rin si Ongkoy sa silid ng mag-asawa. Agad niyang hinanap ang maliit na baul na itinago ni Senyor Abdon at nang makita niya ito, naging malapad ang kanyang ngiti. Magiging akin na ito. Ito ang magiging mitya ng paghihiganti ko sa inyo. Pagkakuha niya sa Dato Manong, ibinalik niya ang baul sa pinagtataguan nito. Sakto namang may narinig siyang mga yabag, kaya mabilis siyang lumabas ng silid na yon. Dumaan ulit siya sa bintana at sinikap niyang makababa nang hindi nahahalata. Ngunit nang makalapag siya sa lupa, narinig niyang may kumalabog sa kanyang silid. Abdon! Wala rito ang bata! Nakatakas! Tignan mo, Dato Manong natin! Baka tinangay niya! Nabahala si Ongkoy, kaya sa likuran siya dumaan. Umakyat siya sa pader at nang makalabas na siya sa bakuran na yon. Wala na rin ang Dato Manong! Malamang, tinangay niya! Alintikan na! Hala mga kasama! Hanapin niyo kahit saan man sulok ang batang inampun namin. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nababalik sa amin. Makaraan lamang ang ilang minuto, samot-saring ingay ang naririnig ni Ongkoy na nagmumula sa loob ng bakuran. Naulinagan din niya ang sunod-sunod na yabag, kaya alam niyang hinahabol siya ng mga aswang. Kailangan ko makalayo rito. Paniguradong papatayin nila ako kung mahuhuli nila ako. Hindi ako papayag. Kailangan may paghiganti ko si Lola. Binilisan niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa may makita siyang dalawang figura na nakatayo sa hindi kalayuan. Kahit na maliwanag ang buwan, hindi niya naaaninag ang muka ng dalawa. Bilis! Ongkoy! Tito! Sina Ate Mayla pala. Salamat sa Diyos. Bago pa man siya magpatuloy sa kanyang pagtakbo, napalingon pa si Ongkoy sa kanyang pinanggalingan at nakita niyang hinahabol siya ng mga naglalakihang aso. Bunsod nito, nagpasya siyang lumapit na lang sa kanyang guro at sa kasama nito. Ate Mayla, tama nga po ang sinabi mo. Mga aswang nga po sila. Tumakas po ako sa kanila, kaya hinahabol po nila ako. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang sinabi ni Lolo. Siya nga pala, Ongkoy. Ito si Lolo Gusting ko. Nagmano si Ongkoy sa matandang kasama ng kanyang guro. Halina kayo! Kailangan natin makauwi kagad! Panandalian lang ang tagabulag na taglay natin! Hindi po nila tayo makikita, Lolo. Hindi! Aakalain nilang sa ibang direksyon ka nagpunta, kaya hindi na nila tayo masusundan. Nakita mo ba ang Dato Manong ng mag-asawa? Nakuha mo ba? Ano po hindi ate. Bakit naman? Sana, kinuha mo na lang. Dahil yun ang magbibigay sa iyo ng yaman at kapangyarihan balang araw. Sayang naman kung ganon. Sana magiging mayaman ka na sa susunod. Kung ako sa'yo, bago ako tumakas, kinuha ko na yun. Total, malalagay din naman ako sa peligro. Kunin ko man yun o hindi. Nung una, ayaw sanang sabihin ni Ongkoy na nakuha na niya ang Dato Manong ng mga aswang. Ngunit nang lumaon, nakonsensya siya dahil alam niyang gusto lang naman siyang tulungan ng maglolo. Ang totoo po kasi niyan naririto po sa akin ang Dato Manong. Kinuha ko po. Kaya siguro grabe po ang galit ng mag-asawang yun. Pero hindi po. Ito po ang kabayaran sa kanilang ginawa. Ha? Anong ibig mong sabihin, Iho? Pinatay po nila ang lola ko. Desperado po silang mampun ako. Kaya nung tumutol po si Lola Jacinta na dalhin nila ako sa kung saan, nagalit po sila.
Sigurado ka bang sila ang pumatay sa lola mo? Opo, rinig na rinig ko po mismo ang pag-uusap nila. Si Senyora Concha po ang pumatay kay Lola. Mga hayop sila! Mga hayop! Kung gayon, mas kailangan mo mag-ingat, iho. Pansariling interes lang nila ang kanilang iniisip. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Hindi ba, Lolo? Oo naman. Ang kasamaan ng mga aswang na kagaya ni Abdon at Concha ay kailangan ng tuldukan. At ngayon, nakuha mo na ang iniingatan nilang Dato Manong. Magugulat ka na lang. Wala na sa kanila ang kung anumang meron sila ngayon. Basta, huwag kang papayag na mahuli nila, ha? Kung nagkataon na mahuli ka nila, tiyak na magiging katulad din ng lola mo ang iyong kapalaran. Opo, mag-iingat po ako. Maghihiganti po ako sa kanila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang bahay na gawa sa kawayan. Nandirito na tayo. Mauna na kayong dalawa sa loob at susunod na lamang ako. Tayo na, Ongkoy. Pumasok na tayo sa loob. Sige po ate. Pero ano po ba ang gagawin ni Lolo Gusting sa labas? Hindi ko alam. Baka maglalagay lang siya ng pangontra o pambakod sa buong bahay. Madalas naman niyang gawin yan. Ganun po ba? Sana po, hindi na tayo masundan ng mga aswang dito, no? Huwag kang mag-alala. Si Lolo ang bahala sa kanila kung masundan man nila tayo. Pagpasok nila sa loob ng bahay ni na Lolo Gusting, sinigurado nilang nakasara ang bintana ng maayos. Pareho silang napasilip sa siwang at nagulat sila nang makitang maraming aswang pala ang naroroon. Sina Senyor Abdon! Sila yan! Diyos ko po! Anong ginawa nila? Bakit parang may kung anong pinag-uusapan ng lolo mo at ang aswang? Hindi ko alam kung ano man ang kanilang pinag-uusapan, Ongkoy. Mukhang nagkasundo sila. Hindi kaya ipapahuli ako ng lolo mo sa mga aswang na yon? Hindi gagawin ni Lolo yan. Tingnan mo. Wala man lang silang ginagawa sa isa't isa. Magkasabwat sila. Magkasabwat kayo! Nagmadaling lumapit si Ongkoy sa bintana. Bubuksan na sana niya ito nang biglaan siyang pinigilan ng kanyang guro. Wag! Mapapahama ka lang! Mas mapapahamak ako rito dahil magkakasabwat pala kayo. Mga hayop kayo. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Hindi na kailangan ipaliwanag. Magkaibigan ng lolo mo at ang mga aswang at malamang. Sinabi niya nang nandito ako sa loob niyo. Magsasalita pa sana ang dalaga nang biglaan silang makarinig ng kalabog. Agad silang napasilip sa siwang at pareho silang kinabahan nang makita nilang nakalupasay na sa lupa si Lolo Gusting habang pinaliligiran ng mga aswang. Hindi na nakapalag ang matanda dahil alam niyang dehado siya. Kapag hindi mo ibinigay sa akin ang bata, papatayin kita at maging ang buong angkan mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Alam kong hindi rin magtatagal ang iyong kapangyarihan. Magiging isa kang simpleng aswang na lamang. Kung hindi mo ilalabas si Ongkoy, susunugin namin ang bahay mo! Alam mga kasama, paligiran ang kubong yan. Pinaligiran ng ibang aswang ang bahay ni na Lolo Gusting. Ang matanda naman, dinakip nila at hinayaan itong pagkakalmutin at bugbugin ni Senyor Abdon. Ongkoy! Kapag hindi mo ibinalik sa amin ang kinuha mo, tinitiyak ko sa iyo na mamamatay ang matandang ito. Lumabas ka riyan, anak! Uuwi na tayo! Pangako! Dadalaw tayo sa puntod ng lola mo! Bawat araw! Tahimik na nakamasid sa mga aswang sa labas sina Ongkoy at Ate Myla. Nang mapansin ng matanda na nakasilip silang dalawa, sumenyas itong huwag silang lalabas. Ano ang ating gagawin? Sinasaktan na ni Senyor Abdon si Lolo. Hindi ko alam ate. Lalabas na lang kaya ako at babalik sa mansyon. Wag! Kapag ginawa mo yun, magiging walang saysay ang pagtakas mo. Nandito ka na. Hindi ka na dapat pang bumalik sa mansyon. Kung gayon, kailangan natin labanan ng mga aswang na yon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagbubulungan nang mapansin nila ang mga aswang
na sinusubukang makalapit sa bakuran ni na Lolo Gusting. Kahit na anong gawin nila, hindi sila makakapasok. May mga pangontra rito at kahit na ang pinakamalakas na aswang, kaya nitong pigilan. Gayon po, ligtas po tayo rito. Ang problema lang, paano natin maililigtas ang lolo mo? Sandali lang ha. Umalis ang guro ni Ongkoy. Pagbalik nito, may dala siyang itak sa kabuntot ng pagi. Ikaw ang gumamit nitong buntot ng pagi. May datumanong ka, kaya hindi madaling makakapalag sa'yo ang aswang. Sige ate. Noon din, lumabas sila sa bahay ni na Lolo Gusting. Umangil naman ang mga aswang at animoy sabik na umatake kina Ongkoy at Myla. Subalit sa halip na matakot, mas nangibabaw sa kanila ang kagustuhan na mailigtas ang matanda. Bakit kaya hindi man lang ginagamit ni Lolo ang kakayahan niya? Hindi kaya sinasadya niya yan para mas madaling matalo ang mga aswang? Lumabas silang dalawa sa bakuran at agad silang pinaligiran ng mga aswang. Ano pang hiniintay nyo? Kunin ang datumanong ko sa batang yan! Huwag mong ibigay ang bagay na yan! Kung mamatay man ako, ayos lang! Pero huwag mong ibabalik yan sa mga aswang! Tumahimik ka, tanda! Gusto mo bang mamatay kagad? Dahil inutusan sila ng kanilang kinikilalang pinuno, mas lalo pa silang naging agresibo. Sinugod nila si Myla at Ongkoy, kaya walang nagawa ang dalawa kung hindi ang labanan ang mga aswang. Sa bawat pagtama ng buntot ng pagi sa mga nilalang, napapahiyaw ang mga ito. Kahit pa na anong ilag nila, hanggat nakatuon sa kanila ang atensyon ni Ongkoy, nagiging walang silbi yun. Mas galingan niyo pa! Baka magbago ang isip ko at ibalik ko ang datumanong sa inyo! Huwag kang magpakakampante, Ongkoy. Mga aswang ang kalaban natin. Sige lang ate, nandirito na tayo, kaya kailangan nating tapusin to. Hindi nakaramdam ng pagod sina Ongkoy. Ang bawat aswang na lumalapit sa kanila, nilalatigo niya yun ng buntot ng pagi. Kapag mabubuwal sa lupa ang mga ito, agad din itong pinupugutan ng ulo ni Myla. Sa maikling panahon lamang, lahat ng mga aswang na sumubok na paslangin sila ay nagawa nilang patumbahin. Hindi ko inaakalang may tinatago pala kayong kakayahan sa pakikipaglaban. Lalo ka na, Ongkoy! Mga hayop kayo! Kayo ang pumatay sa lola ko! Magbabayad kayo ng mahal! Anong pinagsasabi mo, ha? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Lalong-lalo ka na, Concha! Ikaw pala ang umatake sa bahay ng gabing yon. Kung nalaman ko lang sana kagad, nilaso na lang kita! Wala na ang lola mo. At kahit na anong gawin mo, hindi na siya mabubuhay muli. Ang pwede mo lang gawin ngayon, ibalik ang datumanong at sumama sa amin pabalik sa mansyon. Hindi! Mga demonyo kayo! Kita ko kung paano nyo kinatay ang inyong biktima. Kung alam ko lang na aswang kayo, una pa lang, ay hindi na ako sumama sa inyo. Huling pagkakataon mo na ito, Ongkoy. Ibalik mo sa amin ang datumanong at sumama ka sa amin o papatayin namin ang matanda sa kayang apo niyang traidor. Huwag kang makinig sa kanya, Ongkoy. Kung gagawin mo yan, papatayin ka lang din niya. Ang dapat sa mga aswang na kagaya nila ay pinapatay. Akmang magpupumiglas pa sana si Lolo Gusting nang biglaan siyang sinakal ni Senyora Concha. Bitawan mo ang lolo ko! Ito ang nararapat sa'yo! Susugod na sana si Myla para tagain sa likuran si Senyora Concha nang biglaan siyang harangan ng dalawang aswang na siyang dumakip kay Lolo Gusting. Wala itong nagawa kung hindi ang manlaban. Subalit sa kasamaang palad, naging walang silbi ang itak niya sa lakas ng dalawang aswang. Kahit na anong piglas nito ay hindi siya pinakawalan ng dalawa. Nang makita naman ni Senyora Concha na hinahawakan na ng dalawa si Myla, ibinaling niya rito ang kanyang pansin. Isa kang ang traidor! Talagang nararapat kayong mamatay ng iyong lolo! Mas traidor ka, Concha! Mas demonyo ka! Pakawalan niyo sila! Hindi! Ibigay mo muna sa amin ang datumanong at sinisiguro kong pakakawalan ko silang dalawa. Hindi! Kailangan pakawalan mo muna sila bago ko ibigay ang datumanong. Nang mga panahong yon,
Kinuha ni Ongkoy sa kanyang bulsa ang bagay na hinahanap ng mga aswang. Ipinakita niya ito sa mag-asawang aswang. O sige, kayo ang mamili. Itatakas ko ito, papakawalan niyo ang dalawang yan. Tignan na lang natin kung sino mawawalan ng yaman at kapangyarihan. Sige, sige. Pakakawalan namin ang isa sa kanila at ibibigay mo yan sa amin. Kapag naibigay mo na, saka ko na pakakawalan ng isa pa. Huwag kang pumayag, Ongkoy. Iisahan ka lang nila. Nagalit si Senyor Abdon kay Lolo Gusting dahil sa sinabi nito, kaya buong lakas niyang sinuntok sa tiyan ang matanda. Agad na napasukan ng dugo si Lolo Gusting, kaya napasigaw na si Myla. Si Lolo na lang ang pakawalan ninyo at ako ang gawin ninyong bihag. Maawa kayo sa kanya. Hindi, kailangan dalawa kayo ang pakakawalan. O sige, pakakawalan ko ang dalawang ito. Pero iabot mo sa akin ang Dato Manong. Pakawalan mo muna sila. Napailing na lang si Senyor Abdon sa sinabi ni Ongkoy. Napatawa naman si Senyora Concha dahil sa pagmamatigas ni Ongkoy. Walang ano-ano, parehong pinakawalan sina Lolo Gusting at Myla. At dahil hilang-hinana ang matanda, nabuwal na lang ito sa lupa. Lolo Gusting! Sandali po at aalalayan kita. Yan na, pinakawalan ko na sila. Ibigay mo na sa akin ang Dato Manong ko. Lumayo ka sa akin, Apo. Tulungan mo na lang si Ongkoy. Huwag mong ibigay sa kanya ang Dato Manong, Ongkoy. Matapos magwika ni Lolo Gusting, mabilis siyang napatayo. Itinulak niya rin si Myla para makapunta ito kay Ongkoy. Tumakas na kayo! Bilisan nyo! Pagkasigaw ni Lolo Gusting ng mga katagang yon, may hinugot siyang patalim sa kanyang tagiliran at walang pagdadalawang isip na sinaksak niya sa leeg si Senyora Concha. Nangisay ang senyora at sumirit ang dugo mula sa kanyang sugat. Ilang sandali lang, nabuwal na ito sa lupa. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Tumakas na kayo habang may panahon pa! Ako nang bahala rito! Humanda ka, matanda ka! Papatayin kita! Sa halip na alalayan ang kanyang asawa, hinarap ni Senyor Abdon si Lolo Gusting. Nagulat pa siya nang makita niyang hindi naman pala mahina ang matanda. Inihanda na lang din ng matanda ang kanyang sarili at nang makita niyang nakalayo na sina Myla at Ongkoy, napangisi ito. Katapusan mo na ngayon, Abdon! Ikaw ang tapos sa ating dalawa, tanda! Nilabanan ni Lolo Gusting si Senyor Abdon. Kahit na matanda na ito, kung ikukumpara sa aswang, hindi siya nagpatinag dito. Subalit, dahil aswang ang naging kalaban niya, hindi nagtagal at nabuwal siya sa lupa. Ang hinihintay mo, aswang! Patayin mo na ako! Pero isa lang ang masasabi ko. Kahit ilang beses mo pa akong patayin, hindi mo na mababawi ang Dato Manong kay Ongkoy! Hindi totoo yan. Makukuha ko pa rin ang Dato Manong ko. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat! Magsasalita pa sana si Lolo Gusting nang biglaan siyang inapakan sa ulo ng aswang. Nadurog ang bungo niya at nang mapagtanto ni Senyor Abdon na wala ng buhay ang matanda, winakwak nito ang tiyan nun, saka kinain ang puso at atay. Abdon! Tulungan mo ako! Tulungan mo at sarili mo, Kotsa. Hahabulin ko pa mga bata at kukunin ang ninakaw nila mula sa akin. Maawa ka! Abdon! Hindi pinakinggan ng lalaki ang pagmamakaawa ng kanyang asawa. Tumakbo siya para habulin sina Ongkoy at Myla. Sa kabilang dako, walang tigil sa pagtakbo ang dalawa. Umaasa silang may tutulong sa kanila. Ngunit wala silang nadadaan ng bahay. Wala ring hawak na itak si Myla at si Ongkoy lamang ang may pangontra sa mga aswang. Mukhang naririyan na ang aswang. Anong gagawin natin, ate? Wala na tayong magagawa kundi ang labanan yan. Kung hindi natin yan lalabanan, tiyak na tutugisin niya tayo kahit saan man tayo magpunta. Walang ano-ano, may lumundag sa kanilang harapan. Lumakas ang kabog ng puso ni Ongkoy nang makita nila si Senyor Abdon na duguan ang mga labi. Saan kayo pupunta? Inaakala ba niyong makakatakas kayo sa akin? Anong ginawa mo sa lolo ko? Simple lang naman.
Winakwak ko lang naman ang tiyan niya at tinaing ko ang kanyang laman loob. Hayop ka talaga! Demonyo! Dahil sa matinding galit ni Myla kay Senyor Abdon, sumugod siya rito kahit pa na wala siyang armas. Napangisi naman ang aswang at nang makalapit na si Myla sa kanya, buong lakas niya itong sinakal at iniangat sa lupa. At dapat sa mga traidor na kagaya mo ay pinapatay! Bitiwan mo siya! Kung hindi, uundayan kita ng paglatigo! Sige, subukan mo at nang malaman mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Alam ni Ongkoy na ang Dato Manong lamang ang siyang pakay ng aswang, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Batid din niya na posibleng malusaw ito kung mahuhulog sa lupa, kaya naghagilap siya ng pwede niyang pagpatungan ito. Nang lumaon, may nakita siyang malapad na bato, kaya doon niya inilagay ang Dato Manong. Ito na ang Dato Manong! Pakawalan mo si Ate Myla at hahayaan kitang makuha ito! Sige, pero siguraduhin mo lang na hindi mo ako iisahan, bata. Sige na! Pakawalan mo na siya! Nang mismong sandaling yon, pinakawalan ni Senyor Abdon si Myla. Sa kanilapitan ang malapad na bato kung saan nakapatong ang mutya ng Dato Manong. Mabilis namang tumakbo ang babae patungo kay Ongkoy at sinabing hindi sana niya ipinagpalit ang Dato Manong para lang sa kanyang kaligtasan. Nang makita naman ni Ongkoy na susunggaban na ng aswang ang Dato Manong, mabilis niyang hinila at ipinihit pa itaas ang tali. Ito ay palihim niyang nilagay habang tumatakas sila ni Myla. Sinigurado lamang niyang hindi mahuhulog sa lupa ang anting-anting. Kaya pala para kang abala kanina. Kailangan na natin makaalis! Hayop ka! Traidor! Magbabayad ka, bata ka! Papatayin ko kayong dalawa! Pagkatapos magwika ni Senyor Abdon, biglaan itong nagpalit ng anyo sa isang malaking aso. Nagbabaga ang kanyang mga mata at naglalaway siya habang nakatitig kina Ongkoy. Umalis na tayo rito, Ongkoy. Baka kung ano pa ang gawin niya sa atin. Hindi ate, tatapusin ko ito at nang makuha na rin ni Lola ang hustisya. Walang ano-ano, sumugod ang malaking aso kina Ongkoy. Mabilis ang galaw ng aswang, ngunit ng mga panahong yon, parang nag-ibayo rin ang lakas at bilis ng bata. Saktong pagkalapit ni Senyor Abdon, nilatigo ito ni Ongkoy. Tinamaan ng aswang sa mata, kaya panandalian itong natigilan. Nagwala si Senyor Abdon dahil sa kirot na kanyang nararamdaman. Bunsod nito, nagkaroon naman ng pagkakataon si Ongkoy para undayan ng paglatigo ang aswang. Papatayin kita! Hindi lang nyo alam kung gaano kahirap ang mawala ng taong nagaruga sa'yo! Ng taong simulat sa pool, kasama mo na! Ilang beses pang sinubukan sagpangin ng aswang si Ongkoy, ngunit nagawa niyang ilaga nito. Gayunpaman, hindi tumigil si Ongkoy sa paglatigo sa aswang hanggang sa hindi na kinaya ng aswang ang kirot na kanyang nararamdaman. Natumba ito sa lupa at pilit na gumapang. Walang ano-ano, nagpalit na siya ng anyo at naging isang taong mabalahibo. Magbabayad ka! Magbabayad ka sa ginawa mo, Ongkoy! Hindi ka matatahimik! Wala akong dapat na pagbayaran sa'yo. Kayo ang may malaking atraso sa akin. At ngayon, ako naman ang maniningil! Huwag kang pakampante na nasa iyo ang Dato Manong. Darating ang panahon at may makakakuwang iba niyan. Kung gagamitin lang din naman ang makakakuha sa kabutihan, walang problema sa akin. Pero ikaw, dahil hindi mo na hawak ang Dato Manong, wala ka ng silbi. Kaya pa kitang patayin, bata. Kayang-kaya pa kitang patayin. Eh di gawin mo. Ang dami mo pang sinasabi. Napangisi ang aswang. Sinubukan itong bumangon, ngunit mabilis siyang sinipa ni Ongkoy. Muli siyang natumba sa lupa at sa pagkakataong yon, nakatihaya na siya. Itarak mo sa puso niya ang dulo ng buntot, Page. Dali! Napatango si Ongkoy sa sinabi ng kanyang guro. Bago pa man makabangon ulit ang aswang, itinarak ng bata sa puso ng aswang ang dulo ng buntot ng Pagi.
Isang malakas na hiyaw na lang ang nagawa ni Senyor Abdon dahil doon. Ngayon, makakamit ko na ang hustisya. Alam kong patay na rin si Concha, kaya wala na akong dapat pang intindihin. Agad na binawian ng buhay si Senyor Abdon dahil sa lasong naroroon sa matulis na dulo ng buntot ng pagi. Nagpasya na rin sina Ongkoy at Myla na umuwi na sa bahay ni Lolo Gusting. Nang naroon na sila, minabuti nilang iligpit ang bangkay ng matanda at ilibing na lamang. Ang ipinagtataka lamang nila na wala roon ang bangkay ng mga aswang na kanilang napaslang. Pareho na po tayong walang kaagapay, ate. Ano kaya kung magtulungan na lang tayo? Pwede rin naman. Para kahit papano, pareho tayong hindi mahirapan. Pareho tayong nawala ng mahal sa buhay. Pero kailangan nating magpakatatag. Hanggang sa tuluyang lumaki si Ongkoy, kasama na niya ang kanyang ate Myla. Marami silang pinasok na negosyo at sa kabutihang palad, lahat yun ay naging matagumpay. Naging sobrang yaman ni Ongkoy at nagkaroon din siya ng mataas na katungkulan sa politika. Si Myla naman, nagkaroon ng malaking negosyo ng mga tela na nagsusupply sa buong bansa. Ang perang ito ay para sa mga mahihirap. Ibibigay natin ito sa kanila, ate. Oo, Ongkoy. Kailangan din nating lumingon kung saan tayo nanggaling. Ngayong malayo na ang ating narating, dapat nakaapak pa rin sa lupa ang ating mga paa. Kada linggo, namimigay sila sa mga tao. Naging bukas din ang kanilang mansyon sa mga nais manghingi ng tulong. Kailanman, hindi nila pinagdamutan ang mga taong lumalapit sa kanila, lalo na ang lubos na nangangailangan. Habang patagal ng patagal, mas lalo pang yumaman sina Ongkoy. Hindi rin nila nakalimutang magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyaya na kanilang natatanggap. Gayunpaman, hindi sinabi ni Ongkoy ang katotohanan sa mga tao na nakuha niya ang datumanong ng mag-asawang aswang na minsan ding naging makapangyarihan sa buong angkan nito. Mas pinili ni Ongkoy na gamitin ang mutya ng datumanong sa kabutihan. Kasabay nito ang lihim niyang pagbabantay sa paligid kung sakali man na muling magasik ng lagim ang mga aswang. Nakahanda siyang ipagtanggol ang mga inosenteng tao laban sa mga kampon ng kadiliman at hindi siya papayag na may aswang na muling magmamay-ari ng datumanong. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan ay pangangalagaan niya ito at hindi na kailanman maghahari ang kasamaan laban sa kabutihan.